Hi guys, welcome back to my channel. Alam nyo ba? So guys, may bago na naman tayong i-react na video na yun. Nye. So guys, meron na naman tayong bagong video na i-react ngayon. Ito ay galing kay Philippines Defense Enthusiasts. So yung beses na tayo nag-react sa kanyang video. Ang sabi nga niya dito is yung FA-50 new 300 km range supersonic anti-ship missile. Ano ba to? FA-50 natin o FA-50 ng ng ibang bansa? Kasi may tinakil nga tayo na FA-50, di ba? Upgrade ng Lockheed Martin ba yun? Na galing sa US. So yung upgrade na FA-50 para maging powerful pa itong light fighter jet na to. Para maging, sabihin nga natin maging malapit sa multi-role fighter jet, di ba? Na hindi lang light, light fighter jet. Yung iba nga ginagamit lang to pag training o trainer fighter jet lang, di ba? Pero sa atin, malaking bagay na itong aeroplano na to o fighter jet na to kasi yun yung kauna-unahan din natin na 12 units na makabago na ang ating mga fighter jet. Hindi na yung mga luma na binigay lang o decommission na binili natin. Ito brand new, di ba? Kaya yun, dami ko na naman sinasabi. Hindi ka pa natin napapanood. Pero tara, panoorin na natin. Okay. Sa Sakhian Air Show sa South Korea noong October 24, ay pinakita na sa wakas sa publiko ng South Korean Agency for Defense Development ang kanilang pinakabago at pinaka-advanced na long-range air-to-surface missile na umpisang dinidevelop noong 2022, na isa sa kabang-abang na missile para sa mga bansang gumagamit ng mga fighter jet na gawa ng South Korea tulad ng Pilipinas, dahil ang napakagandang missile na ito ay sa Naputol na naman. AF-21 Boraming. Naputol. Ano ba ang meron? Ano ba? Wala yung signal. My goodness. Ulitin natin. Napakagandang missile na ito ay sadyang ginawa upang magiging air-to-surface missile ng mga FA-50 at ng KF-21 Boraming. Ano ba ang meron sa missile na ito? At ano ang pagkakaiba nito sa mga air-to-surface missile na ginagamit ng mga US at European fighter jet? Ano nga ba? Di tulad ng US at European fighter jet na meron lamang long-range subsonic air-to-surface missile na may speed na 700 to 1,100 km per hour, ang missile na ito ng South Korea ay isang supersonic missile na may speed na Mach 2.5 o 3,000 km per hour. Bilis. Ang supersonic missile, na may malaking advantage kumpara sa mga subsonic missile dahil sa kanyang napakabilis na cruising speed, ay pinapaiksi nito ang reaction time at decision-making ng kaaway, kaya nagpapataas ito ng kanyang successful hit percentage. Correct. Base sa impormasyon na nilabas ng Hanwha Aerospace at Korea Aerospace Industries, ang missile na ito ay may range na 300 kilometers, Tayo. na nangangahulugang meron lamang 5 minuto ang kaaway kapag na-launch na ito laban sa kanila, na mag-react at magdesisyon laban sa threat na dala ng missile na ito. Grabe. Ang pag-develop ng South Korea ng kahanga-hangang missile na ito, ay bahagi ng pagpapatibay ng kanilang posisyon sa international market, upang magiging mas competitive ang kanilang mga jet fighter products, laban sa mga kilalang US at European jet fighters. Ibig sabihin, ayaw na ng South Korea na magiging balakid ang mga certificate at approval mula sa mga kumpanya ng Amerika at sa Europa, upang ma-integrate sa kanilang mga jet fighters ang mga missiles nito. Correct. Ano ba ang benepisyo nito sa Pilipinas? Ayon pa rin sa Hanwha Aerospace at Korea Aerospace Industries, ang missile na ito ay magkakaroon ng stealth capability, na mas lalong mahirap itong i-detect ng radar, kaya mas lalong tataas pa ang porsyento na matagumpay na makakalusot ito sa mga air defense ng kalaban at matamaan ang target. Ang pagkakaroon ng ating mga FA-50 ng supersonic long-range anti-ship missile ay makapagpabago sa impresyon ng kalaban sa light combat aircraft nating ito,
dahil magiging malaking banta na ito sa kanilang mga barko. Ang FA-50 na may long-range supersonic anti-ship missile ay di na kailangang lumapit pa sa target na kalabang barko upang palubugin ito. Correct. Dagdag pa, ang missile na ito ay equipped ng parehong radar at electro-optical, infrared systems, na nagpapa-enhance pa sa kanyang abilidad, na accurately ma-strike ang targets, kahit ano pa ang lagay ng panahon, at kahit sa gitna ng mga electronic countermeasures ng kaaway. Hindi lang ito ang magiging kabang-abang sa Pilipinas, dahil lalagyan lang ito ng simpleng rocket booster, ay maaari na itong ma-adopt na ma-launch mula sa mga barko o sa lupa gamit ang mga missile launch vehicles, at magiging ground-based anti-ship missile na ito. Nga pwede. Ang flight tests ng pinakabagong missile na ito, ay nakaschedule na gagawin ngayong 2025, at mismong mga FA-50 ang magsisilbing test platform nito. Once na ma-integrate na ito sa mga FA-50, ang supersonic air-to-surface missile na ito ay makapag-alok ng di matatawarang capability kumpara sa mga kaparehong klase ng missile, at syempre sobrang makapagpalakas ng export competitiveness ng mga FA-50 at KF-21 fighter jet. Correct. Sa kasalukuyan, ang kanyang mga rival jets tulad ng F-16 at JAS-39 Gripen, ay meron lamang mga subsonic air-to-surface missiles, habang ang France Rafale, bagamat merong supersonic air-to-surface missiles, ngunit ito ay equipped ng nuclear warheads, kaya di ito suitable para sa export. Ang resulta, ang supersonic missile na ito ay magiging exclusive asset ng mga FA-50 at KF-21. Inaasahang sobrang mas mura ito kumpara sa mga kilalang supersonic missile ngayon, kaya napakalaking bagay ito para sa Pilipinas, na magkaroon ng mataas na capability sa murang halaga. Inaasahang maraming bansa na mag-aabang sa missile na ito, lalo na ang mga bansang Azerbaijan, Bolivia, Botswana, Brunei, Colombia, Croatia, Egypt, Pakistan, Peru, Senegal, Spain, Slovakia, the United Arab Emirates, at Vietnam, na parehong nagka-interes na rin sa mga fighter jet na gawa ng South Korea. Dami, no? A maritime Grabe, no? Dami. Diba? So, ano na, limpak-limpak na naman ang pera ng South Korea nito. Magagaling din ng mga nila eh, yung gumagawa ng mga scientists nila, magagaling din talaga. Pagpapuntin sa atin yan, kasi mura. Mas mura daw sa supersonic na missile. So, pwede yan sa FA-50 natin. So makikinabang din tayo dyan, di ba? So, kahit nasa 300 kilometers away tayo, air-to-surface missile yan. So, pwede nating tirahin ng mga barko ng kung sino man, di ba? Hindi naman kung sino man. Ba't naman kung sino man? I mean, yung mga gustong sumakop o nambubuli sa atin, di ba? Pwede nating tirahin din yan, di ba? Pang-depensa. Hindi naman tayo pag-depensa lang. Hindi naman tayo yung unang mag-offense eh. Depensa lang talaga tayo, di ba? So, yun, lupit. Sana 2025 pa naman yung ititest to sa FA-50 ng South Korea. Sana maging successful ito at in the future, in the coming years, ma-acquire din to ng ating military para sa ating Philippine Air Force. So, pwede rin ito sa ground eh. Basta may lang siya paglalagyan ng missile, di ba? Sabi katulad kanina sa video. So, pwede rin siya sa kalupaan. Di ba? Kaya astig yung missile na yan. Basta cost-effective, mas mura. Go tayo dyan. Dahil doon naman tayo sa mga mura na nakakatipid talaga eh. At kung parehas lang naman din ang capability ng mas mahal, dito na tayo sa mura. Kalidad pa, di ba? Tsaka subok na natin na pinagkukuha na ng mga military equipment o military armaments, di ba? So, pangabangan na lang natin guys, sana in the future, nagbablog pa ako. At mablog din natin ito na nag-acquire na ang ating bansa nitong missile capability na to, o missile na to ng South Korea, di ba? So guys, supportahan nyo para tumagal-tagal din naman ang aking pagpupulaan. Seryoso.
So again, maraming salamat kay Defense Enthusiast, di ba? Kasi na gano'n na to eh. Bakit na nag-most na? Nawala na. Nasaan na yun? Nasaan na yun? Nagtagal na tayo ah. Malupit. So yun, basta ano, abangan din natin yan. So huwag niyo po kalimutan mag-subscribe sa kanya. Ilalagay ko sa description down below ang kanyang video, pati yan po kanyang YouTube channel. So guys, huwag niyo na po kalimutan mag-subscribe din sa akin channel. Hit nyo po yung notification bell, pati yung like button. At huwag niyo rin makalimutan mag-subscribe mag-follow sa aking page. Alam niyo ba, sa Facebook. So guys, dito na po tayong tatapos. Maraming salamat sa lahat. Ingat po tayo lagi and God bless us all. Bye-bye.